Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, nagsimula na ang pagdinig ng House Justice Committee para himayin muli ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Tinatalakay ngayon ang magiging ground rules ng hearing proper. Bukod sa ground rules, inaasahan ding dedesisyonan ng komite ang mga nakabimbing mosyon, kabilang dyan ang pagpapasupina sa financial records ng bise. Wala sa pagdinig ngayon si VP Duterte gaya ng nauna ng sinabi ng kanyang kampo. Ang iba pang detalye sa pagdinig, ihahatid namin maya-maya lang. Ayon mismo kay Vice President Sara Duterte, ginagamit lang ang pagdinig ng House Justice Committee para magsagawa ng anyay fishing expedition ang Kamara laban sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na ang imbitasyon sa kanya na dumalo ay tila para makabuo ng naratibo na magkakaroon ng mini trial. Hindi naman daw kinakailangan personal na dumalo roon ang isang respondent ng impeachment complaint. Nagsumite na siya ng kanyang tugon sa mga reklamo. Wala na raw dapat pang gawin ang komite kundi ibasura ang dalawang impeachment complaints na anyay malinaw na kulang ang ebidensya. Dagdag ng bise, inuuna pa ang politika kaysa sa kapakanan ng mga Pilipino. Sa ibang balita, mga tsuper ng jeep ang binibigyan ngayon ng 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD. Sa Quezon City, may ilang jeepney driver na hindi muna pumasada para maagang makakuha ng cash aid sa Quezon Memorial Circle. Malaking bagay raw ang ayuda dahil sa pagpapakarga na lang napupunta ang malaking porsyento ng kanilang kita sa pamamasada. Ganyan din ang ginawa ng ilan sa mahigit 2,000 chipper ng jeep sa Maynila, pati na sa payout center sa Mandaluyong at Pasay. Sa Marikina naman, sa halip na ngayong araw, rescheduled for Sabado ang pamamahagi ng cash aid sa mga chipper ng jeep. Sabi ni Mayor Man Chidoro, kinausap pa kasi nila ang mga Jeepney Association at LTFRB matapos malamang may ilang jeepney driver na wala sa listahan. Ayon sa mga driver, malaking tulong ang ayuda ngayong patuloy ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Maraming pasahero ang na-stranded kaninang umaga sa Quezon City, partikular po sa bahagi ng Philcoa kung saan nakaabang na sa kalsada ang mga pasahero. Ilan sa kanila na late na raw sa trabaho dahil sa kakaunti lamang ang mga bumiyaheng jeep. Ang ilan kasing jeepney driver piniling hindi mamasada ngayong araw kung kailan sinimulan ang pamamahagi ng 5,000 pesos na cash aid mula sa DSWD. Anong oras pa po kayo naghihintay? 6:30 po. Sobrang Ano po nangyari? medyo kulang po ng jeep tsaka mga biyahe po sa bus po. Ano po ba kayo papasok sa trabaho? Opo, papasok po. So late na. Opo, sobrang late na po. Isang taong nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang Pilipinas, bunsod po ng gyera sa Middle East. Ang ilang senador itinuturing ng krisis ang epekto sa bansa ng gulo. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Sa gitna ng epekto sa bansa ng gulo sa gitnang silangan, nagdeklara ng State of National Energy Emergency si Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, itatatag ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT. Layo nito masiguro na sapat ang supply ng enerhiya sa bansa, hindi matitigil ang delivery ng pangunahing serbisyo, patuloy na paggulong ng ekonomiya at pag-alalay sa mga mamamayan, partikular sa vulnerable sectors. Isang taong epektibo ang kautusan. Bago pa man ilabas ang executive order ni Pangulong Marcos, krisis na ang tawag ng mga senador sa epekto sa bansa ng gulo. Dapat aminin na ng Malacanang gaano ba talaga kabigat ang sitwasyon. At ano na ba ang eksaktong plano ng gobyerno? We must first admit that there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. And we must admit that it can't be the usual way things are. Wag na tayo lost in translation or nagmamaang-maangan na may krisis until we define it as a crisis. We will not act in record time to save our people. Sa pagdinig ng Senate Committee on Proactive Response and Oversight
for timely and effective crisis strategy o PROTECT, nagkasingilan kaugnay ng hanggang 10 billion pesos na pondo ng Philippine National Oil Company pambili ng dagdag na langis. Pero hindi pa raw ito magamit dahil kailangan ng basbas ng Kongreso. We want to activate yung funds ng GOCC natin to be able to address yung inventory natin in country to keep it at a healthy level. Ayon mismo sa Department of Energy, sumulat sila sa Kongreso na naka-break ngayon. Hindi po mag-break ang Senado kung sinabi niyong kailangan ng congressional approval ang paggamit ng PNOC ng kanilang pondo. Because it's important na hindi tinuturo sa atin na nag-break tayo kaya ang PNOC hindi makagamit ng kanyang pera. That's unfair. Ang sekretary nga ninyo wala dito Kung anong pamumulitik ang ginagawa na naman ng sekretary nyo. Wala noon sa pagdinig si Energy Secretary Sharon Garin na nagpasabing hindi makadadalo. Pero dumating din siya kinhapunan matapos hanapin ni Senador Ligarda. Tinanong siya tungkol sa pahayag ng Pangulo na posibleng matigil ang paglipad ng mga eroplano dahil sa kakulangan ng jet fuel. Cebu Pacific and PAL. They have a combination of suppliers, Petron, and also they import it on their own. Their inventory is around 38 days. 38 days, and they have confirmed, we asked them if they want us to help them procure additional fuel for the next month, meaning on May. They have already secured confirmation of their next order. I think it was South Korea. Sabi ni Garin, ang ginagawa nila ay pina-follow up ang orders sa pamamagitan ng government-to-government na ugnayan. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ibang balita, ni-raid ng mga otoridad ang isang sabungan sa Tondo, Maynila dahil umano sa illegal na online sabong. Mahigit 100 na aresto, kabilang ang mga tumataya, pati ang mga operator at teller. Nadatnan din ng mga otoridad ang mga panabong na manok, gayon din ang mga computer na ginagamit sa online operations. Walang naipakitang dokumento sa pulisya ang mga operator. Hindi nabigyan ng pagkakataon ng media na makausap ang mga inaresto. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group, mahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa anti-gambling law at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Bawal ang online sabong sa bansa simula noong 2022. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang senior citizen na lalaki matapos masunog ang kanilang bahay sa Cayapa, Nueva Vizcaya. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Cayapa, nasunog ang panggatong na mga kahoy na nasa kusina ng bahay. Nang mapansin iyon ng misis ng biktima, agad niyang inilikas palabas ang kanyang mister na natutulog doon. Pero gumapang pabalik ng bahay ang lalaki para kunin ang mga personal niyang gamit. Doon na siya nakulong at nasawi. Ayon sa mga otoridad, natagalan ang pagresponde sa sunog dahil liblib ang lugar. Halos 2 oras ang biyahe mula sa bayan at wala silang malapit na kapitbahay. Walang pahayag ang misis ng biktima. Hulikam ang panloloob sa isang paupahang bahay sa barangay Ugak Sur sa Tuguegarao, Cagayan. Makikita ang pagdaan ng lalaking yan na may bitbit na bag pasado alas 5 ng umaga nitong Biyernes. Nang mapansin ng CCTV, bigla niya itong ibinaling sa kanan. Ayon sa nangungupahan sa bahay, nahuli ng kanyang kasama sa bahay ang pagkuha ng suspect sa kanyang wallet. Agad tumakas ang lalaki, tangay ang wallet na may 20,000 pisong cash at isang cellphone. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang insidente. Hulikam sa Cebu City. Nabangga ang motorsiklong yan ng isa pang motor. Tumilapon ang delivery rider na natumbok at nagulungan ng isa pang motorsiklo. Patay ang delivery rider. Sugatan naman ang rider na unang nakabangga at mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Sumuko kalaunan ng nagmamaneho ng motor na nakagulong sa biktima. Dahil minor de edad pa, inilipat ang kustodiya niya sa isang social worker. Naaresto sa Bulacan ang isang lalaking wanted sa kasong frustrated murder sa Navotas noong 2010. Maring itinanggi ng akusado na sangkot siya sa krimen. Balitang hatid ni James Agustin. Sa Pandi, Bulacan, natunto ng pulisya ang 45 anyos sa lalaking wanted sa kasong frustrated murder. Isinilbi sa kanya ng mga operatiba ng Navotas City Police Station ang bitbit nilang arrest warrant.
Ayon sa pulisya, 16 na taong nagtago ang akusado na nagpalipat-lipat pa umano ng lugar. Ang trabaho niya ngayon doon, nung bago namin makuha, is nasa sa construction. So, ang uwi niya rito, mostly every week. Kaya lang, nung chinek namin na una, nung nakaraang buwan, matagal. 2 weeks, minsan 1 buwan bago umuwi. Sa investigasyon, February 2010 na mangyari ang krimen sa isang KTV bar sa Navotas. Ang kaguluhan sa pagitan ng dalawang grupo ng mga lalaki na uwi sa pamamaril. Sugatan ng lalaking biktima. Parang nagkaroon ng nagkakurso na daan. Ngayon nagpang-abot doon sa loob ng bar. So nagkaroon ng suntukan pero napasipay naman nung sa loob. Yung mga suspect natin lumabas. So naiwan yung itong grupo ng victim natin. Yun pala is paglabas ng ating victim, inabangan sila. Kaya paglabas, so binaril itong ating biktima, tinamaan dito sa may cheek, lumabas. Sabi ng akusado, wala siyang kinalaman sa krimen. Nagtatrabaho lang daw siya noon bilang pedicab driver. Sakay ko lang yung pasaherong bumaril. Pasahero ko lang po yun, sir. Pero kilala ko yun. Nababa ko po sa yun, sa KTV bar. Kasi walang barya siya para sa akin. Pinabili niya ako ng sigarilyo sa labas. Pagpasok ko ng loob, may gulo na huron. Doon ako nangyari, hindi ko na alam kung ano nangyari. Nakapag-return of warrant na ang pulisya at hinihintay na lang ang commitment order mula sa korte. Patuloy namang tinutugis ang isa pang akusado sa kaso. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Posible muling makaranas ng extreme caution level na damang init o heat index sa ilang lugar ngayong Miyerkules. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo sa 41 degrees Celsius ang heat index sa Katarman, Northern Samar. 40 degrees Celsius naman sa Zamboanga at Cotabato City, habang 34 degrees Celsius ang posibleng heat index dito sa Quezon City. Paalala po muli, posibleng makaranas ng heat cramps o kaya heat exhaustion ang sinumang magbababad sa ganyang katinding init. Kaya kung kayo po ay nagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw, sumilong paminsan-minsan, magpahinga at uminom ng maraming tubig. Sa kabila niyan, may ilang lugar pa rin ang posibleng ulanin. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, magkakaroon ng light to moderate rain sa ilang panig ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. May tsansa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, mainit na easterlies ang nakaapekto pa rin sa bansa. Wednesday latest mga mare at pare. Sumabak sa intensive training ang ilang Sparkle artists sa workshop in partnership with Repertory Philippines. Facilitated yan ng Repertory Philippines actress and director na si Cara Barredo. Chika ni Miss Cara, goal ng workshop na mabigyan ng artists ng tools in acting dahil may similarities naman daw ang pag-arte sa teatro at TV. Makatutulong din daw ito na ma-enhance ang kanilang skills at talents, lalo na sa storytelling in its truest and realist form. Present sa movement ang Sparkle teens na sina Ellie Cruz, Aljon Banaira, Jordan Lim, Andre Fajardo, Iza Uy at Megan Dionisio. Sa gitna ng mega oil price hikes, nagbabala ang Department of Agriculture na posibleng sumipa sa 300 pesos per kilo ang karneng manok sa palengke. Magkano na nga ba ngayon yan? Alamin sa balitang hatid ni EJ Gomez. Kumpara nitong nagdaang linggo, mas bumaba ng 3 pesos hanggang 5 pesos ang presyo ng kada kilo ng manok na ibinibenta sa Marikina City Public Market. Ang dating sariwang buong manok na 153 pesos hanggang 155 pesos, 150 pesos na lang ngayon. Ang chilled o frozen whole chicken naman, ibinibenta ng 155 pesos. Mas mura na ng 5 pesos hanggang 8 pesos sa dati nitong presyo. Ang choice cuts naman, bumaba rin at ngayon ay nasa 160 pesos hanggang 170 pesos kada kilo. Ang filet, aabot naman sa 220 pesos ang kada kilo. Sabi ng tinderong si Edward, marami raw kasi ang supply ngayon, kaya mas bumaba pa ang presyo. Yung sa mahal na araw siguro, kaya bumaba pa siya. Pero after siguro nito, papalo na ng tataas siguro yan.
Sinabi ng Department of Agriculture sa Senado kahapon, maaaring pumalo sa 300 pesos ang kada kilo ng manok sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Basihan ng DA ang worst case scenario kung aabot sa $200 per barrel ang presyo ng langis sa world market. Malaki raw ang epekto nito sa mga supplier ng manok tulad ni Edward. Sa amin talaga putok yung pagtaas ng ano. Yes po, sa supplier talaga. Pag sobrang taas na siguro, bawas na lang ng order. May pangamba rin ang tinderang si Amelia na baka raw mabawasan sila ng customer. Ngayon, yung frozen 155, kami 150, kahit papano, sumasabay. Pero pag umabot po sa ganung presyo, mahirapan na kami magbenta. Tsaka yung customer namin sa kantin, mapupunta sa frozen. Mabawasan din sila ng mabibili dahil nga ganun kataas ang presyo. Ang mamimiling si Mary Ann na arawang namamalengke nangangambang hindi kayanin ng budget ang mahigit 300 pesos na kada kilo ng manok. Well, actually hindi na. So, sobrang mahal na siya. So, siguro diskarte, bawas na lang talaga. Yung 1 kilo, kalahati na lang. Pag minsan may nabibili naman na ano, yung sa labas, yung luto na, siguro yun na lang talaga. Yes, lutong ulam na lang. Yun yung pinakang possible solution na lang. Mas mura naman. Ayon pa sa DA, sa isa ring worst case scenario na kanilang inilatag, posible rin daw tumaas ang presyo ng karneng baboy kasunod ng manok. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa barangay Western Bikutan sa Taguig. Nagsimula ang sunog pasado alas 7 kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection Taguig, 30 bahay ang nasunog at halos 50 pamilya ang apektado. Aabot sa 1 milyong piso ang halaga ng pinsala. Pasado alas 9 kagabi nang tuluyang mapula ang apoy. Isang simbahan naman ang nasunog sa barangay Halapitan sa San Fernando, Bukidnon. Nagtulong-tulong ang mga bumbero at ilang residente sa pagpula sa sunog. Malaking bahagi ng simbahan ang naabot dahil gawa ito sa light materials. Sa inisyal na report, posibleng nagsimula ang apoy sa nakasinding kandila sa altar na iniwan matapos ang ginawang misa. Walang naiulat na nasawi o nasaktan sa sunog. Hulikam sa Cotabato City, tumatawid ang 2 estudyante sa pedestrian lane nang mabangga ng motorsiklo ang isa sa kanila. Nakatayo naman ang nabanggang estudyante at lumapit sa motorsiklo. Inakbayan siya ng rider at kinausap sa grid at saka umalis. Nagtamo ng sugat sa braso at may iniindang sakit sa katawan ang biktima. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang nang-hit and run na rider. Hulikam sa Antipolo, Rizal ang pagsalpok ng isang motorcycle rider sa kasalubong nitong pick-up. Nasawi po ang rider. Balitang hatid ni EJ Gomez. Kuha sa dashcam na ito ang mabilis na takbo ng motorsiklo. Sa isa pang kuha, kita na ang motorsiklo ang bumangga sa isang pick-up sa kabilang lane. Tumila po ng rider sa kalsada. Nasapul din sa CCTV ng Antipolo LGU ang aksidente. Nangyari yan sa pakurba at pababang bahagi ng sumunong highway sa Barangay Santa Cruz, Antipolo City nitong linggo. Nagdulot ng traffic ang aksidente. Duguan ang rider ng madatna ng Antipolo City Fire and Rescue. Wala na po siyang pulso po ma'am, tapos hindi na po siya gumagalaw, hindi siya nagre-respond. Purong ulo po talaga yung naano sa kanya na pinsala po talaga ma'am. Yung helmet po ma'am, wasak eh. Tapos yung motor niya, wasak din po ma'am, yung harapan. Base raw sa pahayag ng kasama niyang rider. Grabe daw po ang tuling niya, tapos kasunuran po sila. Body, pag ano po ma'am, pagkakurbada ma'am, nawala na po ng balanse, bumangga na po sa ano ma'am, sa pick-up po. Opo, nakita po mismo ng kasama po na nakamotor din po. Nagkasalubungan po sila sa curve part ng kalsada. And then, nag-overshoot po itong driver ng motorsiklo. Nabangga niya po yung sasakyan. Sa lakas ng impact, nayupi ang unahang bahagi ng pick-up. Nasira ang side mirror at nagkabasag-basag ang windshield nito. Pinagtulungang buhati ng rescuers ang rider para itakbo sa ospital. Doon na siya idiniklarang patay. Ayon sa Antipolo Police, dayo sa lugar ang rider na taga Pila, Laguna. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng lalaki. Susubukan pa namin kunan ng pahayag ang driver ng pick-up.
Nagkaareglo raw ang dalawang panig ayon sa pulisya. Hindi na rin daw magsasampa ng reklamo ang mga kaanak ng rider laban sa pickup driver. Aminado mo naman po sila na yung motor talagang may kasalanan. Nagkasunduan sila na yung driver ng sasakyan, sasagutin niya po yung gastos sa pagpapalibing, sa mga na-damage po. Pinag-iingat ng mga otoridad ang mga motorista, partikular ang mga dayo dito sa lugar sa pagtahak ng bahaging ito ng sumulong highway na madalas daw pangyarihan ng mga aksidente. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaki kasunod ng rumble sa Pagadian, Zamboanga del Sur. Nangyari ang kaguluhan sa bahagi ng Seaside Boulevard sa Barangay Santiago nitong Lunes. Nakuna ng video ang pagtumba sa kalsada ng lalaking nakapulang damit. Napaupo naman ang isa pang lalaki. Nakatayo kalaunan ng lalaking nakapulang damit hanggang bumagsak uli siya. Ang napaupo namang lalaki, pinaupo muna sa isang silya. Dinala sila sa ospital pero ang nakapulang lalaki idineklarang dead on arrival. Base sa investigasyon, may away nang dumating sa bar ang dalawang lalaki. Umawat lang daw sila hanggang masaksak. Tinutugis na ng pulisya ang suspect sa pananaksa. 6 na taga Bacolod City ang sumamang pakiramdam matapos kumain ng tahong at iba pang lamang dagat. Nakuha nila ang mga ito sa dagat na sakop ng Barangay Singkang Airport. Inadobo nila ang seafood at pinagsaluhan sa tanghalian. Sumakit ang tiyan, nagsuka at nanginig daw ang 6 sa mga kumain. 3 sa kanila ang naospital. Batay sa pinakahuling bulletin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nitong March 12, wala namang umiiral na red tide alert sa Bacolod City. Makikipag-ugnayan daw sila sa kanilang regional office kaugnay sa mga nagkasakit. Kumuha na ng samples ng Bacolod City Health Office para matukoy kung lamang dagat nga ba ang dahilan ng pagkakasakit nila. Nagbabala rin ang lokal na pamahalaan na iwasan muna ang pagbebenta at pagkain ng mga shellfish sa lugar. Dati nang paalala ng BIFAR sa tamang paghandle ng shellfish, i-brush ang mga ito para maalis ang putik at iba pang uri ng dumi. Ilayo ang mga ito sa matinding init at contaminants gaya ng mga produktong petrolyo para ligtas na makain. Bistado ang ilegal na operasyon ng isang hair transplant clinic sa Makati City. Bukod po sa walang permit, wala ring lisensya ang mga banyagang nagpapakilalang doktor. Balitang hatid ni John Consulta, exclusive. Katatapos lang ng hair transplant procedure sa isang pasyente nang pumasok ang raiding team ng NBI Special Action Unit sa clinic na ito sa Makati City. Arestado ang 6 na Turkish national at isang Pilipinong receptionist. We received a report that this clinic is being operated by a foreign national posing as a doctor. Hindi mga lisensyadong doktor dito, walang permit to operate itong ganitong klaseng business, kaya inuli natin to. 220,000 pesos ang singil kada pasyente para sa medical procedure na inaabot ng 5 oras. Tumambad sa raiding team ang mga gamot at anesthesia na ginagamit umano sa hair transplant. Delikado ito kasi mayroong pong safety issues. Baka mamaya magkaroon ng mga infection. Hindi dapat nila ito ginawa ng walang katumbas ng mga permit or licenses to operate dito sa atin. Nakaharap ang mga inaresto sa reklamong paglabag sa RA 2382 o Medical Act at Philippine Pharmacy Act. Tumanggi magpaunlak ng panayam ang mga dayuhan. Mag-ingat tayo, alamin maigi kung sino yung inyong kausap, kung talaga ba sila otorisado o may lisensya para gumawa ng mga procedures na ganito. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May distinct possibility o hindi raw malayong mangyari na pagbawalan ng pagbiyahe ng ilang eroplano sa gitna ng gulo sa Middle East ayon kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang panayam. Dahil yan sa kakulangan ng supply ng jet fuel dulot ng giyera sa pagitan ng Iran at nagsanib puwersang Amerika at Israel. Sabi ni Pangulong Marcos, nagsabi na ang ilang bansa na hindi nila kayang mag-refuel ng aircraft kaya mapipilitan ng mga eroplanong bumibiyahe na magkarga ng jet fuel na sapat para sa paglabas at pagbalik sa bansa. Umaasa naman daw si Pangulong Marcos na hindi ito mangyari. Nagsabi na ang Philippine Airlines na may sapat silang supply ng jet fuel, kabilang ang para sa mga pangmahabang biyahe. Susubukan pa namin kunan ng panig ng iba pang airlines sa bansa at ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ipinadala na sa Office of the President ang panukalang magbibigay ng emergency power sa Pangulo para suspindihin o bawasan ng excise tax
sa langis. Sa ilalim ng panukala po pwedeng gamitin ng Pangulo ang emergency powers kapag isang buwan ng $80 o higit pa ang kada barrel ng Dubai crude oil. Nauna nang sinabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na hanggang 6 pesos kada litro ang mababawa sa presyo ng diesel kapag sinuspindi ang fuel excise tax. Hanggang 10 pesos kada litro naman sa gasolina. Kaugnay sa lagay ng ekonomiya at mga inaasahan pang senaryo ngayong mataas ang presyo ng langis, kausapin natin si Department of Economy, Planning and Development Undersecretary for Policy and Planning, Rosemary Idilion. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga po naman at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood. Opo, paano niyo po ilalarawan ngayon yung kasalukuyang lagay ng ekonomiya ng ating bansa sa gitna ng krisis po sa petrolyo? Yeah, ngayon nga no, marami tayong mga dinadaanan ngayon, and not just the Philippines no, pati yung actually buong mundo ito. So ang kailangan po natin talaga is magkaisa tayo, magkaroon tayo ng coordinated na approach para malabanan natin to, para we can weather po itong situation na to. Paano ba makakatulong itong National Energy Emergency na pinatupad ng Pangulo? Opo. So ang mangyari po dito is it actually bestows on the president no yung power para magkaroon ng mag-call siya for yun nga yung coordinated actions and calling also on the private sector. Coordinated action, ano naman po yun lagi naman po yung nandyan para for the government. Pero ito po kasama yung mga local government units, kasama rin po yung mga private sector na magtulong-tulungan po tayo para maibsan natin tong challenge na to ngayon sa atin. Sa forecast po ng DepDev, hanggang magkano yung taas presyo sa diesel kapag umabot sa $200 per barrel yung crudo sa world market? At aabot po ba kaya ito sa $200? Sa ngayon po, kasi ito pong scenario na ginawa namin, yung scenario 5, no? Ito po, ang request po ito ng Senado, no? Na what if magiging $200 per barrel na average po to for the 180 days. So kumbaga yung average na yun, mangyayari for 180 days. So ang nakikita namin na napalo nito sa diesel is in terms of average po, mula March is mga nasa 110 pesos po on average, no? So ibig sabihin po merong magiging mas mataas dito na presyuhan, meron ding magiging mas mababa. Pero yun nga, nakikita namin sa ngayon kasi nasa March 25 na po tayo, no? So tingin namin medyo remote na yung possibility na to kasi nga ultimo sa world market kahapon mataas yung naging trading, pero kanina po nag-ease na naman po yung yung trading, bumaba na naman po yung yung trading price ng ating sinusundan na Dubai crude oil. Bukod po dun sa pagharang ng transportation sa Strait of Hormuz, espekulasyon ba ang dahilan kung bakit napakataas talaga nitong presyo ngayon ng crudo? Kasama po yung yung uncertainty. Kasi nga ang nangyayari din dito dahil doon sa uncertainty na baka magtagal pa itong situation na to, meron pong mga ibang mga bansa na dinadamihan na nila yung kanilang reserves, no? So nag-i-stock na sila, and that means yung kumbaga yung free na lang, yung available na lang talaga, lumiliit yung na yan, yung supply na yan, and that drives up prices. Pero yun nga, nakita natin yung kahapon dahil may mga announcements si Donald Trump, and may mga mga news na there's already a diplomatic route that is being taken. So nag-ease po ulit yung market kasi again, nabawasan yung uncertainty. Isa po to sa sa talagang nakakapag-paggalaw ng mga presyuhan natin. Ay paulit-ulit po na panawagan ng nasa transport sector, alisin na raw yung fuel excise tax at value-added tax. Ano pong tingin nyo sa panawagang yan? Ito po masusin naman po itong pinag-aaralan. Salamat din po sa Kongreso na binigay yung flexibility na yon
sa executive. So it will be upon the recommendation nga po ng DBCC. So dahil meron na nga pong certification na it has increased, no? Yung na-breach na yung sinasabi natin na $80 per barrel. So una muna po, kailangan din syempre yung legislative process, tapos na nga po sa sa Kongreso. So nandun na po sa sa Executive Secretary para aralin po yung batas, and then maging pirmahan, effective. May mga ganun pa pong proseso, no? So basta po to, it's an option that is certainly on the table. Kung DepEd po ang tatanungin, ano pong rekomendasyon nyo? Gamitin kaagad itong emergency powers na ito? Kung po yan, depende nga po sa magiging kalakaran sa ngayon, no? Kasi ang gusto rin namin mangyari is we will have enough buffers. Una muna, siguraduhin natin yung supply, magkaroon tayo ng enough na stocks nito. Tapos ang isa pa rin is kailangan din siguraduhin din natin na meron tayong enough funding para doon sa mga subsidiya na kakailanganin. Especially doon sa mga sectors na very vulnerable dito sa fuel price increase. Pero certainly, kapag halimbawa po talagang nagiging malaking very prolonged na, talagang kailangan na po talagang gamitin lahat ng mga options necessary. At dahil po dito sa crisis na ito, ano pong inaasahan yung epekto nito sa inflation ngayong Marso? Yeah. For March, ang tingin namin dito, kasi nga also we're coming up from a low base, no? So pwede pong mag-breach tayo nung ating na target band. Pero tingin namin kasi yung presyuhan ng mga pagkain, medyo medyo stable, no? Especially yung mga meat prices natin. So ang kailangan na lang po is to make sure na wala pong magiging nangyayari, no, para maging stable po yung yung supply natin, pati presyohan natin. Pati po yung palitan ng piso at dolyar apektado Nakikita nyo ba magtagal sa bandang 59 hanggang 60 pesos o higit pa yung piso? At kung magtutuloy-tuloy, ano pong magiging epekto nito sa ekonomiya? Yung pong mga yung day-to-day na nagiging exchange rate na to, at ito po talaga market forces to, talagang ang laki din po ng kinalaman nito sa Middle East crisis, yung nga pong nakikita natin na uncertainty in the market. Kasi syempre, pag dumadami yung mga ibang bansa rin na bumibili ng langis, dumadami rin po yung demand sa langis kasi nga it's being traded in dollars. We have a few that is being traded in yuan, pero by and large it's still in dollars. Pero ngayon nga po na nag-ease yung tension at bumaba yung presyuhan ng Dubai crude oil, rin po medyo nag-strengthen po, naka-recover ng konti yung peso natin. So ang importante po na masabi natin is we have enough reserves of the dollar at masusi po ang very vigilant po ang ating Bangko Sentral dito. Meron po silang binabantayan na band, no, na kapag halimbawa sobrang naging volatile yung market, kaya naman po na umaksyon ang Bangko Sentral dito. Kabilang po nga sa short-term measures yung pagbibigay ng cash aid at fuel subsidy. Hanggang kailan po ito kaya ng pamahalaan at hanggang kailan ito dapat gawin? Depende rin po sa sa magiging kalakaran. At yun nga po ang ilalatag namin dito sa yung binuon na uplift committee na ni Presidente. So we will have, para mabilis yung ating aksyon, we can actually agree on triggers para kapag halimbawa umabot sa ganitong presyuhan. So ito yung mga triggers. Ito yung mga ilalabas natin na measures. Tapos again, meron din po tayong syempre magiging trigger ng kung kailan naman natin babawiin 'yon. So lahat po 'to ilalatag natin in the coming days. Okay, abangan po natin 'yan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Wala pong anuman. DepEd Undersecretary Rosemary Idilion. Hinabol at pinalo ng ilang lalaki ang isang
capybara sa Rio de Janeiro, Brazil. Sa kuha ng security camera, kitang ilang beses nilang hinampas ang hayop gamit ang stick at bakal. Naaresto ang 8 sospek kabilang ang 2 minor de edad. Nagpapagaling na ang capybara sa isang wildlife care center. Nagtamo ito ng head trauma, pamamaga sa paligid ng kaliwang mata, internal bleeding at mga injury sa likod. Libre lang gumala sa Rio de Janeiro ang mga capybara na pinakamalaking rodent sa buong mundo at kilala sa pagiging chill o kalmado. Papayagan na raw ng Iran ang pagdaan ng ilang non-hostile vessels sa Strait of Hormuz. Ito raw yung mga sasakyang hindi dapat sangkot o sumusuporta sa anumang acts of aggression laban sa Iran. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Iran, dapat makipag-ugnayan muna ang mga barko sa Iranian authorities bago sila dumaan sa Strait of Hormuz. Naiparating na raw ang impormasyon ito sa United Nations Security Council at sa International Maritime Organization. Kasunod ng pag-atake ng Amerika at Israel, isinara noon ng Iran ang Strait of Hormuz kung saan dumaraan ang 20% ng oil at liquefied natural gas supply sa buong mundo. Samantala, huli kam sa Tyre, Lebanon, ang pagbagsak ng airstrike mula sa Israel. Bahagi po yan ng hakbang ng Israel para okupahin ang timog na bahagi ng Lebanon hanggang Litani River para makabuo ng tinawag nilang defensive buffer. Ayon sa grupong Hezbollah, lalaban sila para pigilan ang hakbang na yan ng Israel. Samantala, update po tayo sa pamimigay ng 5,000 cash aid sa mga jeepney drivers at mga kaugnay na issue na yan. Kausapin po natin si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali, sir. Hi, good morning po, Ma'am Connie and Sir Rafi. Salot po ng nanonood ng iyong programa. Opo, again, may mga driver muli, mga jeepney driver naman this time. Ang nagrereklamo po na wala na rin sila sa listahan po ng ayuda ng DSWD. Baka po maulit yan, ganyang problema, pati sa fuel subsidy mula po sa DOTR. Paari ho ba niyong makwento sa amin? Ano po ba ang ginagawa niyong hakbang para hindi na ito maulit? Inaayos po natin ngayon. Tama po, nakatanggap po tayo ng mga ulat na may mga ibang drivers po na hindi po nasama dito ngayon sa ating payout ng AIX po, yung 5,000 ng DSWD. Ang sinasabi po ni Secretary Rex Gatchalian, wag po sila mangamba. At yan po aayusin naman po namin sa pagkipag-coordinate din sa mga operators, mga drivers. May mga iba't ibang rason din po na sinasabi natin na baka hindi sila naisama sa listahan sapagkat baka may double entry, kulang yung mga information na ibinigay. Ganun pa man, ang sabi po ni Secretary Rex Gatchalian, hindi lang naman po ito yung huli at unang araw ng pagbibigay ng mga ayuda. We will coordinate with them also as to the complete list once we validated it. At para magkaroon tayo ng special day ng payout din para sa mga hindi na isama sa araw na po nito. At kailan po matatanggap at paano ba yung sistema po ng payout sa fuel subsidy mula po sa DOTR? Saan po pupunta yung mga operator at super na rin? Nagsimula na po tayo ng ating fuel subsidy program po. Ang ginawa po natin ngayon, ang method of distribution po ay sinasabi natin meron na po tayo yung fuel subsidy card. Existing po yan para sa mga operator. Kung wala silang fuel subsidy card, nakipag-ugnayan na po tayo sa mga e-wallets natin, GCash at Paymaya. Kaya inikayat natin ang ating mga driver kasi ito po yung unang pagkakataon na isasama natin sila sa payout. Kasi for the past years po ang naisasama lang yung operator. So magbigay sila ng kanilang information, bank account sa ating operator o sa LTFRB upang sa ganun hindi na po nila kailangan pumila pa. At hindi maantala ang kanilang biyahe. Meron din tayong sinasabing bank transfer o yung mga manager's check para pinamadali lang namin, pinapabilis namin ang ating pag-implement ng subsidiya at mayroong mga iba't ibang option. Now, in the event po na wala po silang mga GCash o wala silang mga Paymaya, e-wallets, wala din silang mga bank accounts, magsasagawa din po tayo ng actual payout. Yung mismong cash ang ibibigay natin. At ngayon po, sinasalang natin mabuti yung listahan. Pero ang utos po talaga ng Pangulo ay dapat walang maiwan po. Okay. At lahat mabibigyan. Ito ho, kanina ho, naka-experience na mga pasahero po na hindi nakasakay. Particular na po dyan sa Commonwealth Avenue dahil nasa ayuda payout daw yung mga jeepney driver. Hindi po ba nakita ng inyong kagawaran, sir, na posibleng wala hong makapasada kung pipila nga naman sa ayuda yung mga driver?
Bukod pa syempre doon sa epekto ho nitong mataas na gasolina na talagang na force po sa kanila talaga na magkaroon na ho ng ibang mga trabaho. Tama po, no? Ang una nga pong pinag-usapan dati is that we will do the payout by scheduling po. Kasi alam namin kapag sinimulan natin, and that's in coordination with the DSWD. Kasi nga kapag ganito mangyari, malamang po nasa pila sila ng payout at walang mamamasada. So when I received the report this morning po around mga 7:30 o 7 o'clock na may mga talagang pasahero na nag-aantay pa dito sa may kabaan ng Commonwealth at sa Circle, we deployed po ng mga sinasabi nating libreng sakay government assets, yung mga buses po natin from Coast Guard and everything para po kahit papaano may masakyan po sila. So ang nangyari po ngayon, meron po kasi may master list po usually, no, kung sino po yung makakapunta at dapat makakatanggap. So ang nangyari lang po ngayon, yung kahit na wala sa master list ay pumunta sila para sa payout. So yung mga inaayos po natin ngayon. I see. Okay. At sa palayan po namin sa Mega Manila Consortium, no, sa mga bus po dito sa Balitang Halik, ay hiling nila yung moratorium sa monthly amortization po sa mga modern jeep. Ano po ang gagawin ng inyong kagawaran dyan? Actually po, inatasan na rin po ang LTFRB na may pag-ugnayan tayo sa dalawang bangko na I think na yun po yung tinutukuyan nila, yung Land Bank at saka DBP, no, na kahit papaano na dito sa panahon ng kaguluhang ito sa pagtaas ng presyo na langis ay bibigyan sila ng moratorium nga po, no. So far po sumulat na rin po ang DBP sa atin, no, and I think okay naman ang reception nila. So ngayon po may pag-ugnayan pa kami sa Land Bank na para baka they can give the same concession po at understanding also para sa ating mga yung mga naghikayat ng modern jeepney po natin. I see. At yung grupo naman pong Laban TNVS, sinabi ho rin nila dito sa aming programa na tingnan daw sana ng mga otoridad yung ipinapataw na komisyon ng TNCs, yung mga kumpanya po na nagpapatakbo sa TNVS. Ano po ang plano nyo dyan? It's more of coordination po sa TNC po natin, no. That is something as a private po between the two. No, yung commission po private between the TNVS and the TNC, pribadong pag-uusapan. Ganun pa man, no, kung kailangan ang LTFRB naman po ay handang mag-intervene para kahit papaano makausap natin itong mga TNCs na sa mga panahong ito baka naman bawasan nila yung kanilang mga komisyon. At alam ko po merong mga ibang TNC na without us intervening ay ginawa na rin po nila yan. Kung meron pa kaming kailangan kausapin at to encourage them to be kumbaga more lenient on their commissions po, ay gagawin naman po namin yan. Secretary Lopez, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you po, Ma'am Connie. Salamat po. Yan po naman si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Update tayo sa pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa mga tsuper ng jeep. Live mula sa Quezon City, may ulat on the spot si Joseph Moro. Joseph! Rafi, sa tanghaling tapat ay dagsa pa rin yung mga jeepney drivers na nandito sa Quezon City Memorial Circle na para makakuha sana ng 5,000 ayuda mula sa DSWD. Pero marami, tulad ng mga nasa likod ko ngayon, ay wala sa listahan. Kani-kanina, Rafi, bago tayo umere, ay may isang driver ang biglang inatake at nangisay. Tapos ilang segundo pa bago siya na-respondehan ng mga naka-duty dito na TTMD. Nagkaroon pa ng konting panahon bago dumating ang isang ambulansya para makuha ang nasabing driver. Marami rito, Rafi, sa Quezon City ay kaninang umaga pa nakapila. At ngayon nga ay tanghali na, mainit na yung sikat ng araw. At nagtataka sila kung bakit wala ang kanilang mga pangalan sa listahan. Marami sa mga driver ay nandito kaninang umaga pa. Dumating naman dito kanina itong si DSWD Secretary Rex Gatchalian para makita yung sitwasyon ng mga driver. Pero bago yan yung nangyaring insidente kanina. At ayon kay Secretary Gatchalian, ngayon na nakarating na sa kanya yung problema sa Quezon City na marami sa mga jeepney drivers ay wala sa listahan. Nagkakausapin na niya yung LTFRB at yung mga LGU para sila na ang magpipino ng mga pangalan ng mga drivers. So kakausapin yung mga Jeepney Operators Drivers Association para once and for all ay ayusin na yung listahan. Narito ang pahayag ni Secretary Gatchalian.
hayaan muna natin na matapos tong buong araw ng payout, we'll run the numbers. Kasi apparently, sabi ng mga ibang drivers, may mga sinubmit sila direct sa LTFRB na hindi dumaan sa LGU. Marami. So, LTFRB naman ang meron nun. So, bottom line, what we'll do is, actually at 11, I'm meeting LTFRB again. We'll form a special team bawat LGU para i-reconcile per LGU per JODA. Mga kapuso, nanawagan nga po ang gobyerno na magtipid-tipid sa langis at kuryente sa gitna po ng gyera sa Middle East. Paano nga ba makakatipid kung kasabay pa niyan ang tag-init? Kaya ang tanong natin sa netizens, ang sabi mo sa mungkahi ng isang mambabatas na bawasan ang mall hours bilang bahagi ng pagtitipid ng enerhiya? Ayon kay Aldrian de la Vega, marami ang mawawalan ng trabaho kung iiklian ang oras ng mga mall. Sentimiento rin para sa mga empleyado ang punto ni Jessa Serrano. Anya, kung babawasan ang oras sa mga mall, hindi ba maaapektuhan ang sahod ng mga manggagawa? May suggestions naman si Peter Fraginal. Dapat daw palakasin ang paggamit ng renewable energy kaysa sa mga produktong petrolyo. Makatutulong din daw ang transport-oriented, compact at walkable urban design para sa commuters. Pwede rin daw subukan ng mga mall na magsara ng isang araw sa isang linggo para makatipid sa kuryente. Ayon kay Ray Mark Sarmiento. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Sabi nga po sa kasabihan, necessity is the mother of invention. Relate sa ganyan ang tatlong magkakaibigan sa Tagkawayan, Quezon. Dahil sa walang prenong oil price hike, may invention sila para may rollback ang sakit sa bulsa. Di ba, Mars? Oy, yan ah. Kung malapit o dumadaan ka sa Riles, malamang ay pamilyar ka sa mga trolley, di ba? Alam mo bang may small but terrible version yan? Yan po ang skateboard na pang-Riles na mga taga-barangay Mangayaw. Nabuo yan ng tatlong magkakaibigan gamit ang mga scrap na kahoy at ilang mechanical parts. Sa padyak at tulak lang, malayo raw ang kahahantungan. Nakatipid na, naka-cardio exercise pa. Perfect daw ito para sa mga gustong magtipid. Wow na wow! Galing Saya. ha? Kailangan diba? lang may balance ka. Oo, bawal yan sa mga katulad kong medyo. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.